Magandang umaga, Baliwag Alliance Church. Maaari po bang batiin natin ang ating mga katabi ng magandang umaga? Nawa po, naihanda na natin ang ating mga sarili para sa pagsamba ngayong umaga. Isang tabi po muna natin ang ating mga inaalala, iniisip, mga pinoproblema para maibigay natin ang nararapat na papuri para sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang
ilalagak ang aming tiwala sa inyo. In Jesus' name.
Yes, Lord, patuloy kaming maniniwala dahil, Panginoon, kapag sinabi mo, gagawin mo. Kapag sinabi mo, Panginoon, mangyayari at mangyayari sa tamang panahon. Panginoon, sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba ngayong umaga. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, tayo po'y makakarinig ng isang munting awitin na ihahandog sa atin ng ating Pastoral Care Ministry Team. Wow! Magandang gabi po. Magandang gabi. Good morning po. Nauubos po ata yung aking miyembro sa pastoral team. Yung gustong yung aking mga member ng pastoral team ay kung kung magsalita ay gusto kong pumunta kayo rito para tayong lahat ay umawit. Halika kayo rito. Gusto ko pong maintindihan po ninyo na ang pastoral team po o itong ministry ng church, panggitan ng Pastoral Care Ministry, ay isang gawain po ito para maraming matulungan sa lahat ng ating mga miyembro. Nito pong from January, nito pong 2025, mula January hanggang sa ngayon, September 14, ay umaabot na po ng 16 na pamilya at individual ang natulungan ng ating iglesia. At nakabuuan po nito ay umaabot na po ng 42,000 ang naipamahagi na. Ito po ay maliit na bagay pero napakalaking assistance ito para sa mga miyembro. At kami po ay nagagalak dahil kayong lahat ay tumutulong para sa ganitong ministry. At sa aming pagpapatuloy ay amin pong aawitin ng isang napakagandang awitin para lalo tayong sumigla.
maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Magkasama ng Diyos ay tunay. Magkasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po. Salamat po. Okay na. Maraming salamat po. Ngayon naman po, inanyayahan ko po na tumayo ang bawat isa para po sa ating scripture reading na matatagpuan sa Galatia chapter 5, verse 16 hanggang 26. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiyapid,
kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangungulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakainggit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na nagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinangako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mabuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng salita ng Panginoon na ihatid sa atin ni Pastor Ian Puentes. Maraming salamat, Brother Alvin. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning. Meron po tayong Sunday School today kay yung mga kids, yung mga ages 3 hanggang 16. Pwede po tayong pumunta sa likod para doon po yung mga kabataan. Nais po nating batiin ng isang magandang umaga din ang atin pong mga kapatid na patuloy pong nakakasama natin sa Facebook Live. Sa ating mga bisita for today, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po kayo sa church at naway maging komportable po kayo sa araw na ito. Nais ko po itong simulan sa isang kwento ng isang tatay. Alam niyo po, merong isang tatay na nagreklamo. Ang sabi nung tatay, wag na wag daw ninyong papangalanan ang inyong mga anak ng pangalan nagmumula sa Biblia kung hindi rin daw natin sila tuturuan ng asal mula sa Biblia. Meron po ba dito ang pangalan ay nagmula sa Bible? Pastor Daniel, marami dito, si David, si James, meron din dito. Marami. Ang sabi ng tatay, wag na wag nyo daw papangalanan ng anak ninyo ng pangalan na mula sa Biblia kung hindi din daw natin sila tuturuan ng magandang asal. Bakit? Kasi isang beses daw, yung kanyang anak ay nakikipaglaro sa kanyang kalaro, ang pangalan niya Moses. Ang ginawa ng bata na si Moses, inagaw ang bisikleta ng batang kalaro niya. At yung batang inagawan ng bisikleta, nagsumbong sa tatay niya. Ang ginawa ng tatay, pinuntahan niya yung bahay nung bata. At nung nandun na yung tatay sa bahay nung batang kumuha ng bisikleta, tinanong niya yung tatay. Ang tatay kasi din nakausap, sabi niya, yung anak mong si Moses, inagaw ang bisikleta ng anak ko. Alam mo anong ginawa ng tatay nung nagkuha ng bisikleta? Itinanggi niya ng 3 beses. Ang pangalan, si Pedro. Alam niyo po mga kapatid, katulad po ng madalas nating napag-uusapan, actually, linggo-linggo natin pinag-uusapan to na kapag tayo tumanggap sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay sumaatin. Saan yung clicker ko? Ang banal na Espiritu ay sumaatin. Yun po yung magiging resibo natin ng ating pangtanggap sa Panginoon. Ang tawag po natin sa salitang ito ay indwelling of the Holy Spirit. Pag sinabi po nating indwelling, ay ito po yung pananahan ng banal na Espiritu sa ating lahat. Ibig sabihin, ito po yung total control
ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga po sa ating Sunday School, merong tanong. Ang tanong sa Sunday School natin, nasasapian ba ang isang Kristiyano? O alam natin na ang sagot, hindi nasasapian ang isang Kristiyano dahil merong banal na Espiritu na nananahan sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, meron po tayong tinatawag na problema. The problem. Alam niyo po, katulad ng sinasabi ng karamihan, na kung ang isang tao daw ay tumanggap nga sa Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu ay nasa kanya, ang laging tanong sa atin, katulad ng laging tanong, bakit daw ang isang Kristiyano na tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, bakit marami sa kanila ang walang pagbabago sa buhay? Minsan tinatanong din natin ng ating sarili, tumanggap naman ako kay Lord, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Tumanggap naman ako kay Lord, bakit hanggang ngayon hindi ako makaalis sa sitwasyon na meron ako? Bakit hanggang ngayon maraming bagay ang hindi ko o hindi natin ma-give up sa Panginoon? Bakit marami sa atin, kung talagang tumanggap nga tayo kay Kristo, bakit marami sa atin sapat na ako'y uma-attend na lang paminsan-minsan at minsan ay simba-uwi na lang ako? Kung ang banal na Espiritu ay sa akin nga, if there is an infilling of the Holy Spirit, bakit hindi ako makaalis sa hindi magandang sitwasyon na meron ako ngayon? Kung ang banal na Espiritu ay nasa akin nga, bakit hanggang ngayon may bisyo o may pag-uugali akong hindi mawala-wala? Maari po kayang hindi ako tumanggap sa Panginoon? Maaari. Pwede. Pero ako'y naniniwala na lahat ng nandito ngayon ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Amen. Pero may idea po ba talaga tayo? May idea po ba kayo? Kung tayo tumanggap nga kay Lord, bakit nangyayari sa atin yung mga katanungang ito na nasa screen? Bakit kaya may pag-uugali or bakit nga kaya na ang buhay natin ngayon, walang pagbabago. Yung iba, very inconsistent, pabago-bago. Yung iba, totally wala. Alam niyo mga kapatid, sa mga ganitong uri ng tanong, yung mga tanong kanina, ito yung mga tanong na hindi dapat binabaliwala ng isang tao, lalo na ng isang Kristiyano. Dahil malaking factor po ito pagdating sa ating pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya, meron kasi yung bunga, hindi pwedeng wala. Pero ang kagandahan naman po mga kapatid, kung merong problema, merong dahilan, the cause. Mamaya na yung solusyon. Maaga tayong matatapos pag solusyon na agad. O meron munang dahilan. Kung meron po tayong struggle sa ating mga katawan ngayon, sa ating buhay, meron pong dahilan kung bakit po ito nangyayari. Merong dahilan. Alam niyo po, pagdating po sa lahat ng bagay, lahat po ng na-experience natin, ugali man yan, bisyo man yan, kagustuhan man yan, or desisyon sa buhay, meron pong dalawang involved. Ang una, ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin sa katotohanan at sa tama. The Holy Spirit who leads us in the right and truth. Katulad nga po ng sabi natin kanina, kapag tayo'y tumanggap sa Panginoon, ang tawag natin doon, indwelling of the Holy Spirit, ang pananahan ng banal na Espiritu sa atin. Ang sunod po na mangyayari sa atin, after pong manahan ng banal na Espiritu sa atin, ang tinatawag po nating the infilling of the Holy Spirit. Ang infilling of the Holy Spirit, ito naman po yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Na after nating tumanggap kay Kristo, after na manahan ng banal na Espiritu, gagawa ng paraan ang banal na Espiritu upang tayo'y malid
sa tama, malid sa katotohanan. Ang magiging problema lang po dito, o isa sa mga dahilan, bakit walang pagbabago sa buhay ng tao sa kabila ng pagtanggap natin kay Kristo, ay dahil sa tuwing tayo'y kinakausap ng banal na Espiritu, nagbibingi-bingihan tayo. Nagbubulag-bulagan tayo. It doesn't mean na hindi tayo ligtas. Merong banal na Espiritu na kumakausap sa atin, iwasan ng mali. Doon tayo sa tama. Ito yung dapat nating gawin. Pero ang ginagawa kasi natin, we are ignoring the work of the Holy Spirit. Naranasan niyo na po ba na meron kayong gustong gawin, merong nagsalita? That is the work of the Holy Spirit. Pagkilos na po yan ng banal na Espiritu. Kaso minsan, nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan kasi tayo. Kaya kung ang tanong, ito madalas na tanong, kung ang tanong, bakit merong mga relasyon na nag-fail despite of being a Christian, Christian naman tayo, bakit merong mga relasyon na failed pa din, is because ang banal na Espiritu nangungusap sa atin, nagbibigay ng gabay at pamantayan pagdating sa relasyon. Anong pamantayan ito? Right person and right time. Pero dahil nagbibingi-bingihan tayo, pinipili natin ang taong malayo kay Lord. Yung mga taong nagki-Christian-Christianan lang para tayo'y makuha, at pinilit nating makipagrelasyon sa mga taong hindi naman naniniwala kay Lord. Pinilit natin ang ating sarili na makipagrelasyon sa ating kapanahunan. Ginawa natin ito sa ating sariling kaparaanan. Kaya mag-e-expect talaga tayo na sa dulo nito, failure. Merong working ang Holy Spirit, ang problema lang tayo, hindi tayo nakikinig. Kung ang tanong, bakit may mga Christian na hindi masaya, ay dahil ang sabi ng banal na Espiritu, hanapin mo ang kaligayahan sa Diyos, wag sa mga bagay na hinihiling natin. Ang sabi ng banal na Espiritu, mag-church ka. Ang sabi ng banal na Espiritu, mag-join ka sa mga activities ng church. Manalangin ka. Pero dahil nagbibingi-bingihan nga tayo, nagfo-focus tayo sa pera, sa gala, sa barkada, sa mga luho, sa mga bagay na panandaliang saya lang ang kayang ibigay. Kaya natural, hindi talaga natin makakamtan ang tunay na ligaya. Kung ang tanong natin, bakit sa tagal na tayo tumanggap kay Lord, bakit may mga Christian na naghihirap at patuloy na naghihirap? Dahil ang sabi ng banal na Espiritu, mag-aral kang mabuti. Huwag kang magbulakbol. Huwag ka munang mag-boyfriend or mag-girlfriend. Huwag kang gastos ng gastos. Or huwag kang gagastos ng higit pa doon sa kinikita mo. Dahil tayo, nagbibingi-bingihan, ayaw nating makinig sa banal na Espiritu, nagbulakbol tayo noon, puro tayo gala, puro tayo barkada, puro tayo gastos, namumuhay tayo ng higit pa doon sa ating kakayanan. Tapos nung naging mahirap tayo, ang sasabihin natin, kasalanan to ng gobyerno. Kasalanan to ng DPWH. Kasalanan to ng mga Marcos tsaka ng mga Duterte. Kung titignan talaga natin, ang meron talagang kasalanan dito, alam natin kung ang dahilan, kung sino ang dahilan, bakit tayo naghihirap, tayo din. Kasi we are ignoring the work of the Holy Spirit. Kung ang tanong natin, bakit maraming Christian ang parang hindi nag-i-enjoy sa church, dahil gusto ni Lord, maging active tayo sa church, ang Holy Spirit, sinasabihan tayo, mag-join ka sa Sunday school, mag-join ka sa mga ministries, makihalubilo ka sa lahat. Maging active ka, umattend ka ng fellowship, dahil nagbibingi-bingihan tayo, mas pinipili natin yung activities outside the church instead of activities inside the church. Mas pinipili natin yung mga barkada or kaibigan outside the church kaysa sa mga kaibigan inside the church. Natural.
hindi talaga tayo mag-enjoy sa loob ng church. So kung babalikan natin ang tanong or dahilan bakit maraming Christians ang walang pagbabago sa buhay at sitwasyon ay dahil we are ignoring the work of the Holy Spirit. Second reason, flesh, laman. Flesh that leads us to sin. Alam niyo po, ang dahilan ng pagkakasala ni Adan tsaka ni Eva ay nagsimula sa salitang lust of the flesh, pagnanasa or kagustuhan ng laman. Ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag mong kakainin ng prutas na yan. Pero dahil ang tingin ni Eva tsaka ni Adan, parang masarap to ah. Ang ginawa nila, sinunod nila ang kagustuhan ng kanilang laman. Dalawang nangyari doon. They ignore the work of the Lord at pinakinggan nila ang sinasabi ng kanilang laman. Pag sinabi po nating lust of the flesh, sana ba yung lust of the flesh? Yan. Pag sinabi po nating lust of the flesh, it is the strong, excessive, or inappropriate cravings and desire for person's sinful nature. Ito po yung matinding pagnanasa sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Ibig sabihin, anything na outside kay Lord or anything na hindi nais ni Lord sa atin, pinagbibigyan natin, ang tawag doon, lust of the flesh. Kaya kung babalikan natin, ang reason bakit marami sa atin walang pagbabago is because we are gratifying the lust of our flesh. Ating pinagbibigyan ang pagnanasa ng ating laman. Yung matinding pagnanasa sa lahat ng bagay. Pera man to, kayamanan, pwedeng pagkain, pwedeng sexual desire. Alam niyo yung mga bagay na ito, kung hindi man natin hanapin or hindi naman natin ipagpapalit kay Lord, wala namang problema. Kasalanan po ba ang magkaroon ng pera? Hindi. Kasalanan po ba ang yumaman? Hindi. Nagiging kasalanan lang ito kapag minahal natin ito higit pa kay Lord. We are gratifying the lust of our flesh. Ang pagkain po ba kasalanan? O sabi ng mga mahilig kumain, hindi talaga, for sure. Hindi naman talaga. Pero pag sobra-sobra, doon lang lumalabas that we are gratifying now the lust of our flesh. Yung sexual pleasure, kasalanan po ba ito? Hindi. Ang totoo, ito'y kaloob ng Diyos sa mga mag-asawa. Nagiging kasalanan lang ang sexual pleasure kapag ito'y ginawa outside marriage. So, ibig sabihin, again, the second reason bakit ang tao patuloy na nagkakasala or bakit ang isang tao walang pagbabago sa buhay because we are gratifying the lust of our flesh. Ating pinagbibigyan ang sinasabi ng ating mga laman. Ibig sabihin, yung pleasure natin, yung kagustuhan natin, wala na kay Lord, kundi yung sa ating sarili na. Doon na natin binubuhos ang ating atensyon. For example, nag-fasting tayo. Sino po dito ang mahilig mag-fasting? Wala. Gusto niyo kumain lagi. Halimbawa po, nagpa-fasting tayo. Alam niyo po ba, ang pagpa-fasting ay tungkol sa pagpapatatag ng relasyon sa Diyos. Hindi po ito pagpapapayat. In Christian context, ang fasting, pagpapatatag ng relasyon kay Lord. At kung ang fasting ay pagpapatatag sa relasyon kay Lord, hindi lang po ito tungkol sa pagkain. Kasi pag sinabi po nating fasting, it means that we are abstaining. Pag-abstain, pag-iwas sa mga bagay na hinahanap ng ating laman. Kaya, mostly, pag nagpa-fasting, pagkain. Kasi yun yung laging hinahanap ng ating katawan. Pero pag sinabing fasting, pwede sa ibang bagay. Pwedeng sa gadget. Wala munang cellphone ng isang linggo. Or, for example, hindi muna ako tatagay ng 3 araw. Or, hindi muna ako magchichismis ng 1 araw lang o kung kakayanin. Yun po ang tinatawag nating fasting. Pag-abstain sa mga bagay na hinahanap ng ating katawan.
Pero sabi ko nga po kanina, pag salitang abstain or fasting, madalas na ang ginagamit po natin pagkain kasi ito po yung pinakamabisang paraan para masubok ang ating mga sarili or ating relasyon sa Diyos. Ngayon, pag fasting po natin, mayroon pong nagsasabi sa ating isipan. Ano nga yung una? Ang Espiritu. Ang sabi ng Espiritu, very good. Dahil ikaw ay nag-fasting, hindi ka kakain ng isang meal sa araw na ito. Ilang oras ba yon? 8 hours. 8 hours kang hindi kakain. At habang ang banal na Espiritu ay nangungusap sa atin, sa ating pag-fasting, meron ding isa pang nagsasalita. Ano yung isa? Yung ating laman. Ang sabi ng ating laman, lechon. May cake sa ref. May cookies sa ref. Maraming pagkain sa ref. And then, we give up our fasting. Kumain tayo. Why? Because we have gratified the lust of our flesh. Hindi tayo nakinig sa sinabi ng banal na Espiritu at mas pinakinggan natin ang sinasabi ng ating laman. For short, the reason bakit tayo nananatili sa sitwasyon na meron tayo ngayon, bakit walang pagbabago, ay dahil sa dalawang bagay. We ignore the work of the Holy Spirit and we gratify the desires of our flesh. Naniniwala po ba tayo na kayang baguhin ni Lord ang buhay ng tao? Amen. Naniniwala po ba tayo na kayang baguhin ni Lord ang sitwasyon ng tao? Amen. Naniniwala po tayo, walang duda. Kayang baguhin ng Diyos ang buhay at ang sitwasyon ng lahat ng tao. At kung merong dahilan, of course, meron na tayong solution. Magsabi nga po ng amen ang mga taong nakalaya na sa addiction ng sigarilyo. Amen. Magsabi nga po ng amen ang mga taong nakalaya na sa addiction ng pag-iinom. Amen. Parang dito yun na side eh. Hindi ako titingin ha. Magsabi nga po ng amen ang mga taong nakalaya na sa addiction ng sugal. O doon yun banda sa dito. Ano? Magsabi nga po ng amen, lahat ng nakalaya na sa chismis. Parang sa lahat ng dako, no? Sa lahat ng lugar. Alam nyo, congratulations sa mga nakalaya na. Pero sa mga hindi pa, ang sabi ni Pablo, walk by the Spirit. Walk by the Spirit. Mamuhay ayon sa Espiritu. Yan ang tanging solusyon. Ang mamuhay sa Espiritu. Bakit? Because, sabi niya, walk in the Spirit and you will not fulfill or gratify the desires of the flesh. Mamuhay kayo ayon sa Espiritu nang hindi ninyo pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Bakit? Kasi una, walking with the Spirit is the resistance to the flesh. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay sabi niya, ay pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan naman ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Ito ang tanging panlaban natin doon sa ating mga struggle ngayon. Ang mamuhay ayon doon sa dikta ng banal na Espiritu sa atin. Alam niyo po, kung meron po kayong kakilalang pinakamalakas na tao, ako man din meron po akong kakilala. Ang pangalan po niya, si Samson. Si Samson po ay ang pinakamalakas na tao sa Biblia, na sinabi sa Biblia. He succeeded in everything because he obeyed God. Nakinig siya sa sinasabi ng banal na Espiritu sa kanya. Imagine killing 1,000 soldiers. Gamit lang ang panga ng isang asno. Pero ang nangyari, nung sinunod po niya ang kagustuhan ng kanyang laman, kaysa sa sinasabi ng banal na Espiritu, at siya'y nakipagrelasyon sa isang Philistine na hindi niya kalahi, ang pangalan po niya ay si Delilah, doon lang po nagsimula ang kanyang pagbagsak.
Kung meron po kayong kakilalang napakabait na tao, ako'y may kakilala din. Ang pangalan po niya si David, si Haring David. Alam niyo po, si Haring David, tinawag po siyang a man after God's own heart. Alam niyo po, pinagpala siya ni Lord, tinalo niya si Goliath, pinortektahan siya ni Lord, in the end, ginawa siyang hari. Pero nung pinaburan po niya ang pagnanasa ng kanyang laman, nangagaw po siya ng asawa ng iba, ang pangalan ay si Bathsheba, at pinapatay po niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. Doon po nagsunod-sunod ang pagkakasala niya dahil nakinig siya sa sinasabi ng kanyang laman. Kung meron po kayong kilalang pinakamatalinong tao, ako may kilala din, ang pangalan po niya ay si Solomon, very good. Si Solomon po, nung humiling po siya sa Diyos, nung sinabi ng Diyos, humiling ka ng kahit anong bagay, ang sabi niya, gusto kong humiling ng karunungan or wisdom. Bakit? So that I can manage your people. Para pamunuan ang iyong bayan. Pero nung siya'y sumunod sa kanyang laman, siya'y nag-asawa, alam natin, sobrang dami ng kanyang asawa, yung iba doon, unbeliever. Anong nangyari? Yung wisdom na ginamit niya to unite the people, ang siyang dahilan kung bakit na-divide ang Israel sa dalawang kaharian. See what happened kapag tayo'y sumunod sa ating laman. Kaya ang sabi ni Pablo, ang tanging paraan lamang is to walk by the Spirit. Kasi ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng ating laman. Kaya ang sabi ni Paul, upang mapaglabanan natin ang gusto ng ating laman, kailangan daw manaig sa atin ang bulong ng Espiritu. Sapagkat kung sino ang mananaig, ay depende kung sino ang ating papanigan, ang Espiritu o ang ating laman. Sapagkat kung mananalo daw ang ating laman, sabi kanina sa binasa, ito yung mangyayari. Ito yung kanyang magiging bunga. Pakikiapid, sexual immorality, yung pagkakaroon ng mga kabit-kabit, hindi lang isa, no, dalawa, pagkakabit, kahalayan at kalaswaan, impurity, lustful pleasure, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, idolatry, pangkukulam or sorcery, pagkapuot, hostility, lagi ka nalang galit, pag-aaway-away, quarreling, pagsiselos, jealousy, pagkakagalit or outburst of anger, kasakiman, selfish ambition, pagkakampi-kampi. Ito yung pag sinabing pagkakampi-kampi sa mali. Yung revolt. Pagkakabahabahagi naman, ito na yung pagkakaiwahiwalay dahil sa pagkakampi-kampi. At ang last, pagkainggit or envy. Alam niyo mga kapatid, lahat naman po tayo nagkakasala. Pero iba ang nagkakasala doon sa mga taong nagiging habit ang paggawa ng kasalanan. Iba po yung mga taong nabasa sa ulan sa mga taong pagkatapos mabasa ay naligo na sa ulan. Iba po yung mga taong nabasa at natisod at bumangon sa mga taong natisod at gumulong-gulong. For short mga kapatid, iba ang nagkasala at nagsisi sa mga taong nagkasala at nag-e-enjoy sa pagkasala. Ano ang kailangan nating gawin? At take note sa sinabi ni Pablo, may part na sinabi dyan ni Pablo, na ang mga gumagawa nito or patuloy na gumagawa nito ay hindi raw magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag palagi nang nananaig sa atin yung ating laman, kagustuhan ng ating laman, maaaring, we cannot judge the person, pero maaaring baka hindi talaga tayo tumanggap. At kapag hindi po talaga tayo tumanggap sa Panginoon, isa lang ibig sabihin nito, marahil hindi tayo ligtas. Ano po ang dapat nating gawin sa pagkakataong mga katulad nito? Na pakiramdam natin parang tayo'y nag-i-enjoy na sa pagkakasala, manalangin. Ano sabi ng Panginoon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Kung pakiramdam natin na parang nagpapatuloy tayo hanggang ngayon sa kabila ng pagtanggap natin dati,
Walang masama kung tatanggapin natin ulit ang Panginoon ngayon. Manalangin. Pero, may good news din si Pablo. Ito yung mangyayari kapag ang nanalo ay ang laman. Pag ang nanalo naman ay ang espiritu, ito naman ang kanyang magiging bunga. Pag-ibig. Ang pag-ibig or love, ito po yung kakayanan na matutunan natin na gawin ang lahat ng bagay na merong pagmamahal. Alam mo yung galit na galit ka na, pero pigil na pigil ka. Hindi ikaw yun. Ang banal na espiritu na siyang kumikilos sa atin. Pag-ibig or love. Pangalawa, yung kagalakan or joy. Yung matutunan natin na magkaroon ng kaligayahan, yung kaligayahan na hindi base sa mga bagay sa mundo. Alam niyo po kasi, ang pinopromote ng laman ay kumapit tayo sa mga bagay na nagpapasaya sa atin dito sa mundo. Kaya minsan hinahanap natin ang kasiyahan saan? Sa alak, sa mga bisyo, sa mga bagay dito sa mundo. Kasi ang tingin natin, ito yung magpapasaya sa atin. Pero ang sabi, kapag tayo tumanggap sa Espiritu, ang Espiritu ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Ano yung kagalakan? Mga bagay na nagpapasaya sa atin na walang pinagmulan kundi ang Diyos lang. Yung masaya ka kahit wala ka namang ganito, yung masaya ka kahit hindi ka naman ganito, yun ang kagalakan. Pangatlo, kapayapaan or yung peace. Ito po yung kakayanan na magkaroon ng kapanatagan sa loob kahit nasa anong sitwasyon ng buhay. Alam mo yung iba, masyado nang nababagabag dahil may bagyo at saka baha. Tayo habang may bagyo at saka baha, nakatulog ng mahimbing. Masaya tayo na meron tayong narinig sa cellphone na no classes today. Yun po yung tinatawag nating kapayapaan. Okay? Peace. At ang banal na espiritu lang magbibigay nito. Sunod yung pagtsatsaga or yung sinatawag nating patience. Kahit alam mong may kasalanan siya, wala akong pakialam. Joke lang. Yung pagtsatsaga po or yung patience, ito po yung tinatawag natin sa Greek na macrothymia. Ibig sabihin, long temper. Mahaba ang, ano bang temper? Pasensya, ayun. Mahaba ang pasensya. You are slow to anger. Yung kakayanang magtiis sa hirap, magkakayanang maghinto, kakayanang wag pansinin yung provocation ng ibang tao. Kaya yung pagtsatsaga or patience, hindi mangyayari to kapag hindi tayo tumanggap kay Lord. Usually, lumalabas lang yung patience kapag tumanggap tayo kay Lord or nag-pray tayo ng patience. Kaya everyday, pinapipray natin bago tayo pumasok. Pastor, pag-pray mo naman yung patience ko or mag-pray muna tayo ng patience kasi alam natin today, pagsakay pa lang natin ng bus, susubukin na yung ating pasensya hanggang sa work, hanggang tayo makabalik. Okay? Ito yung ibibigay sa atin ng banal na espiritu. Kabaitan, number 5. Sino pong meron ito? Magtaas ng kamay. Kabaitan. Kindness. Ito yung character na nagpapakita ng concern sa iba. Meron po ba tayo nito? This is what we do to other people. Kindness. Pero syempre, kailangang may boundaries din ng kindness na to. Hindi naman sa lahat ng panahon. Kasi mahirap naman na ipipilit natin yung, ano ba yung kindness? Kabaitan sa mga taong ayaw naman. So, kailangan din nating makiramdam sa ating kindness. Pero ito'y kusang lalabas sa atin kapag tayo'y nakinig sa banal na espiritu. Yung sunod po dyan is yung kabutihan. Now, what is the difference between kindness and goodness? Yung kabutihan naman, it is what we are. This is yung sa loob naman. Yung kindness kasi, ito yung ginagawa sa iba. Yung goodness naman, ito naman po yung nasa sa atin. Yung madalas natin iniisip, kailangan kong maging blessing sa ibang tao. Kailangan kahit galit ako, blessing pa rin ako sa kanya. That is goodness. Ito ay nai-impute sa ating mga sarili. Next is yung katapatan or faithfulness. Ang katapatan ay tumutukoy sa pagiging trustworthy or mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Maaasahan, pagiging loyal, may commitment kay Lord, may commitment sa pamilya, sa asawa, sa kasintahan, sa kaibigan, sa trabaho, at sa ministry.
magkakaroon lang tayo nito kung ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Number 8, kahinahunan, gentleness, mahinahon, pagiging mahinahon. Alam ko lahat tayo meron ito. Usually, ang tao, sa mga taong gentle, mahina. Yung pagiging gentle, lalo na sa lalaki, weakness ang tawag nila dito, pero hindi. Dahil ito'y kaloob ng banal na Espiritu. Ito po'y identical sa tinatawag nating patience. O, yung patience kanina, kahinahunan. Ito naman ay kakayanang maglaan ng space for understanding. Meron ba kayo nito? Yung hindi tayo nagre-react agad. Yung tumawag pa lang yung nagre-ring yung phone. Tapos pagkasagot, sinasabi ko na nga ba sa'yo eh. Diba? Hindi mo pa naririnig yung sinabi, pero sinasabi ko na sa'yo. Ito yung kahinahunan, being gentle. Ito yung kakayanan na mayroong tinatawag na forgiving approach. Ano yung forgiving approach? Ito yung karakter kung saan ang isang tao mayroong kapanatagan. Yung madaling i-approach na tao kahit siya'y galit. Being gentle ang tawag po doon. Being gentle. At lastly, pagpipigil sa sarili or self-control. Ito naman po yung ginagamit ng banal na Espiritu upang maiwasan natin yung pagnanasa ng ating laman. Kaya ito po, number 9, applicable sa lahat ng bisyo. Kung mapapansin po natin, yung una kanina, love, joy, and patience, love, joy, and peace, ito po yung pwede nating maranasan kapag tayo'y nakinig sa Espiritu. Magkakaroon tayo ng kaligayahan at kapanatagan. Yung patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness naman, ito naman po yung maibibigay natin sa ibang tao kapag tayo'y nakinig sa banal na Espiritu. At yung self-control o pagpipigil sa sarili, ito naman po yung panlaban natin sa ating mga laman. Ang tanong, lahat ba ng bunga ng banal na Espiritu ay dapat nasa isang Kristiyano? Lahat ba yan, yung 9 na yan, kailangan nasa isang Kristiyano? Yes, dapat. Dahil nasabi po dyan, fruit or bunga, hindi po yan mga bunga. Kaya connected po silang lahat. Pwedeng may isa dyan na humihigit, mayroong mababa, pero hindi pwedeng wala yung isa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ay parang isa lang yung meron ako dyan . Dapat lahat meron yan, merong mga kaunti-unti. Pwedeng may humihigit, pero hindi pwedeng may mawalang isa. Hindi natin pwedeng sabihin na nag-pray ako sa Holy Spirit, nabigyan niya ako ng kabaitan at kahinahunan sa umagang ito. Pero syempre, dahil umaga pa naman, wala pa namang hapon, tignan natin kung aabot siya hanggang hapon. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan all over. Hindi pwedeng sabihin natin na tinuruan ako ng banal na Espiritu na magmahal, pero hindi nasali yung faithfulness. Kaya dalawa yung minahal ko. Hindi pwede. Kaya tayo'y naniniwala na walang Christian na babaero. Okay? Walang Christian na mainitin ang ulo. Pwedeng uminit ang ulo pero wag naman araw-araw. Bawal, hindi naman bawal. I mean, walang Christian na halos araw-araw sa buhay niya, lagi na lang siyang galit. Hindi pwedeng isang Christian hindi marunong mag-control sa kanyang sarili dahil ang mga bagay na ito, binibigyan tayo ng banal na Espiritu. Pero isa lang ang punto ng lahat na ito, mga kapatid. Kapag hinayaan natin na ang banal na Espiritu ang manaig sa atin, okay? Ang banal na Espiritu ang siyang manaig sa atin, makakaiwas po tayo sa pagnanasa ng ating laman, magiging maayos ang ating buhay at malulugod sa atin ang Diyos. Kaya nga po sa lahat ng may mga struggle, ito yung magandang challenge ni Pablo sa atin. Ignore the flesh and live by the Spirit. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ang kanilang laman at masamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Ito yung paalala sa atin ni Pablo, na lahat ng kasalanan ipinako na sa krus ni Kristo. Kaya meron tayong kakayanan na malagpasan ng lahat ng ito. Huwag nating paniwalaan yung sinasabing nasa dugo na kasi namin ang pagiging lasinggero. Nasa dugo na kasi namin yung pagiging magalitin. Nasa dugo na namin yung pagiging mainitin ng ulo.
lahat na lang ng negative na sa dugo na namin. Hindi po yun totoo. Kaya nating lagpasan ang lahat ng bagay na ito. Kaya kung meron po tayong mga struggle ngayon, ito yung sinabi ni Henry B. Eyring. Sabi niya, if you listen with your spirit, your heart will be softened, your faith will strengthened, and your capacity to love the Lord increase. Kung makikinig lang daw tayo sa banal na espiritu, lahat ng struggle na meron tayo, makakayanan natin. Kasi yung struggle na yan ay dahil lamang sa pagsunod natin sa ating laman. Pero kung tayo'y makikinig sa espiritu, siya ang magpapalambot ng ating mga puso. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa amin pong pag-aaral sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pangungusap sa amin. Alam po namin meron pong struggle ang bawat isa. At naniniwala kami, Panginoon, na sa tulong nyo, sa tulong ng aming mga kapatid, lahat ng ito ay aming malalagpasan. Kayo po ang mapapurihan sa araw na ito at sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pag-awit ng ating Hymn of Response. Maaari na pong umupo. Ngayon naman po, tayo po'y makakarinig ng isang testimony na ihahatid po sa atin ng ating kapatid na si Sister Sonia Mendoza. Magandang umaga po sa lahat. Kapag po ako ay nakakarinig ng magbibigay ng testimony ng ibang mga tao, naisip ko bakit hindi ako ganun? Bakit wala akong ganun? Kasi ang naririnig ko po sa kanila, very distinct po sa kanila yung
noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon at ngayong nakakakilala na ako, yung pong bang pagbabago, very distinct, yun po ang karaniwang naririnig ko doon sa mga taong totoong nakakilala sa Panginoon. Kasi po, hindi po ako lumaki sa Kristiyanong pamilya, pero maaga po akong namulat sa tamang pananampalataya. At the age of 7 or 8, nag-a-attend po ako ng Sunday school. At maliwanag po sa akin na at the age of 10, meron na pong nag-share sa akin ng gospel. So malinaw na sinabi niya na pag tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, siya na dapat yung Panginoon mo, siya na dapat yung masusunod sa buhay mo, pumasok na siya sa puso mo at mamumuhay kang kasama niya. Malinaw po yun sa akin. Pero dahil bata pa po ako, ano ba talaga yun? Pero habang lumalaki po ako, doon ko po nakita kung ano yung ibig sabihin nung pagtanggap na ginawa ko sa Kanya when I was 10 years old. Mula po nung ako ay Sunday schooler, mga at the age of 13, nag-a-attend na ako ng mga camps and institutes. Sa mga bagay po, sa mga events po na yon ng aking kabataan, ay niloloob po ng Panginoon na mag-grow ako spiritually. Kasi sa bawat pag-uwi ko after ng camps and institutes, may dala-dala po akong mga aral spiritually na naia-apply ko sa buhay ko. I remember at the age of 14, 15, ay nagtuturo na po ako ng VBS. At parang dito po yata ako na-motivate para kumuha ng teaching career. So, ayos po nung level, though hindi ko naman sinasabi na perfect ang aking pagiging Christian, pero nadama ko po kung paano pinarana sa akin ng Panginoon, kung paano niya maging anak ang isang tao, no? Okay, hanggang mag-teenager po ako, marami po mga struggle nung aking kabataan, masaya, mga experiences ko, mga values na natutunan ko, hanggang magdalaga po ako. Nung po ako ay niloob ng Panginoon na makapagtapos ng aking nagiging isang guro. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi sa kabila po ng aming kahirapan, ako po ay niloob niya na makatapos. I remember, nung college po ako ay pagbayaran na po ng tuition fee kasi mahirap lang po kami. Pagbayaran ng tuition fee, namumroblema na po ako. Sasabihin ko sa tatay ko, Tay, mag-exam na kami bukas. Alam na po niya yon. Ang relo po ng tatay ko ay parit-parito sa sanlaan. Na isasanla niya po yung relo niya ng halagang 80 pesos. At yung pong 80 pesos na yon ay ang halaga ng aking tuition fee nung college. So, salamat sa Panginoon for that experience na sa kabila ng aking kahirapan ay niloob po niya na makatapos po ako ng pag-aaral. So, hanggang sa maging guro po ako at nakapag-asawa na rin, ang dami ko po mga pinagdaanan, pero ang pagmamahal po ng Panginoon ay parating nandiyan dyan, ang kanyang pong pag-guide. Sa aking pong mga quiet time at sa prayer life ko, dahil tinanggap ko siya sa puso ko, parang ang naging idea ko po talaga, andito lang siya, malapit lang siya. Kaya hindi ko po nakasanayan na manalangin na, Panginoong Ama na nasa langit. Kasi parang ang layo-layo naman ni Lord sa akin pagka ganun. So, eto lang siya. Kung ano yung gusto kong sabihin, sinasabi ko. Kung ano yung gusto kong hilingin, ay sinasabi ko, Lord, tatawid po ako pakiguide nga po ako. Lord, malilate na po ako sa school, kailangan ko na pong makasakay. Mga ganong maliliit na bagay. Maliliit na bagay, malalaking mga bagay, ay nakasanayan ko na mag-rely sa Panginoon. I remember nung pong aking
ah, sa akin pong pag-aasawa ay meron pa akong requirements. Ang requirements ko, Lord, kailangan Christian siya. Pero, ang Panginoon po ay may katugunan in the right time and place. Perfect po yung kanyang time. Nung kinasal po kami, nung husband ko, although bago po kami kasal, meron na pong nag-share sa kanya ng gospel. Nung mga first 2 months po ng after ng kasal namin, 2 po ang church namin, natatandaan ko. Uma-attend po kami dyan sa Catholic Church. Tapos, diretso po kami dito. Ganun po yung naging setup namin. Para walang issue when it comes to ganun. Until siguro mga 2 months lang naman yon, hanggang namahinto po iyon, ay hindi pa rin po siya nag-a-attend. Kami-kami lang po, ako, tsaka yung mga anak ko. Tapos, nakakarinig din ako sa kanya ng, lalampas na kayo sa langit. Ganyan-ganyan. Di ba, na-experience niyo rin po iyon. Okay. So, natatandaan ko, siya po ay nag-umpisa po siyang dito sa ating church sa paggawa-gawa lang po ng ating backdrop. Tatandaan niyo yon? Nung hindi pa po maayos yung ating building, meron po tayong mga theme monthly. Ginagawa niya po yun ng backdrop. Monthly po yun. Ayan, tag-Saturday, nandyan po kami. At doon po nag-umpisa, ginamit po ng Panginoon yung paraan na yun para siya po ay makasama namin dito sa church. Pero, yun pala ay umpisa lang po yun ang kanya pong pagmamature sa kanyang Christian life. Dahil I remember, a certain Pastor Yage ay nataniman na po siya ng binhi ng pananampalataya. Kasi, actually, namatay na po siya parang 2 months ago, Lira, tama ba? Nag-attend po kami sa wake niya, nandun po siya. Kasi po, ito po pala yung nag-disciple sa kanya. Kaya, kumbaga, ay, ang tawag dito, nag-grow lang siya dito sa pagsama natin. At natutuwa po ako sa Panginoon doon sa mga proseso na gano'n na akala ko magiging failure yung aking marriage kasi hindi naman Christian yung napangasawa ko. Pero, ano pala yun? Meron palang tinanim na ang Panginoon at tumubo na po iyon. Kagaya po nun sa akin, although bata pa lang po ako noon, pero kinukonsider ko po yun na special sa buhay ko. Kasi maaga ko pong naranasan kung paano maging anak ng Diyos, kung paano tumugon sa mga panalangin, maliit man o malaking mga bagay, kung paano magtiwala sa aking mga quiet time. Meron po ako mga natutunan na nadadala ko sa buhay ko. Halimbawa po, yung tungkol sa pagpapatawad, about forgiving. Mahirap po magpatawad, tama po ba? Okay, pero meron po akong quotation na talagang ina-apply ko talaga sa buhay ko, na ang nakalagay po doon. Pag dinidefine po natin yung salitang forgiving, ano po ba ang sinasabi natin? Forgiving is forgetting. Tama po? Meron po bang nagde-define ng ganyang definition about sa pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay pagkalimot, pero hindi po ganon. Sa quotation po, ang sabi, forgiving is not forgetting. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot kasi hindi pa naman tayo mga may amnesia, hindi pa naman tayo mga ulyanin para hindi matandaan yung mga bagay na ganon. Pero ang sabi po dun sa quotation, forgiving is not forgetting. Forgiving is remembering. Pag-remember, pag-alala, and still forgiving. Kasi meron po mga tao na, ay oo, sige, pinapatawad kita, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Okay, pinapatawad na kita. Ba't ganun? Pinatawad ko na siya. Pero bakit pag nakikita ko siya, bumabalik na naman yung galit ko sa kanya? Hindi po yun pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay pag-alala na kahit naalala natin yung ginawa ng tao na to sa atin, nandun pa rin yung pagpapatawad. Natututunan ko po yan sa aking mga quiet time. So, yung pong pananampalataya, nung ako'y bata pa, ay hanggang ngayon, na ay pinag-ugat po ng Panginoon. At yan pong pananampalataya na yan,
ay naipasa ko na sa mga anak na pinagkatiwala niya sa amin. Nandyan po si Sarah, nandyan po si Joseph. So, I will always be forever grateful sa Panginoon na maaga kong naranasan ang kanyang guidance, pamamahal niya sa akin. Hanggang ngayon po, nagpapasalamat ako na marami po akong mga kabataan na kasama noon at hindi ko na alam kung nasaan sila. Pero salamat sa Panginoon dahil niloob niya na manatili ang pananampalatayang ito sa Kanya. Kaya naalala ko nga po yung tatak ng isang t-shirt, nakalagay po doon, Jesus loves you. Naniniwala po ba kayo dito? That Jesus loves you? Sabi po doon sa tatak, Jesus loves you. Pero mas naniniwala po ako dito. Itutuloy ko po yung basa. Jesus loves you, but I am His favorite. Maganda umaga. Maraming salamat po, Sister Sonia. Nais ko pong tawagin sa harapan ang lahat po ng membro ng Pastoral Care Ministry para may pag-pray din po ang inyong ministry na ito. Dito na lang po tayo sa harapan. Maraming salamat po sa inyong mga ministries. Ang ating pong Pastoral Care Ministry po, sila po yung naghahatid sa atin ng tulong kapag ang isang member or kapatid sa pananampalataya ay mayroong sakit or nangangailangan ng prayer, sila po yung pumupunta para mag-encourage, manalangin at syempre mag-abot po ng pinansyal na tulong. Katulad nga po ng sabi ni Brother Jess kanina, hindi naman siya ganoon kalaki, pero ito ay isang malaking bagay para sa mga kapatiran. Tayong lahat po ay tumayo at atin pong ipanalangin ang atin pong mga kapatid sa Pastoral Care Ministry. Atin pong itaas ang ating mga kamay at atin pong i-release ang blessing para sa kanila. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid sa Pastoral Care. Ang amin pong dalangin at pasasalamat ay dahil sa lahat ng ito, alam namin, ito'y ginagawa nila para sa inyo. Nakikita namin na sa kanilang sitwasyon ngayon, yung iba sa kanila may edad na pero hindi po sila nagre-reklamo. Patuloy pa rin po silang dumadalaw at nag-aabot ng tulong para sa aming mga kapatiran. Ang aming dalangin, patuloy niyo po silang pagkalooban ng kalakasan upang patuloy po nilang magampanan ang ministry na inyo pong pinagkaloob sa kanila. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang buong pamilya, ang kanilang ministry, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Palakpakan po natin. Ngayon naman po, para sa ating pagpapatuloy, tayo po ay darako na sa ating paghahandog. At hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi mga matutuyuan. Maaari na po nating ihandog ang ating mga handog sa ating mga boxes. Press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back
Tayo naman po tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po yumukot manalangin. Lord, aming Panginoon, dakila naming Amang nasa langit. Panginoon, kami sa inyong po'y muling lumalapit, nagpapasalamat sa mga handog na ibinalik. Nawa, Lord, ang mga handog na ito'y magamit ng iyong ministeryo sa ikalalago. Nawa, Lord, iyo rin pagpalain at basbasan ang mga naghandog. Gayon din, Lord, iyong basbasan ng kanilang trabaho, kanilang negosyo. Lord, maraming salamat po. Naway kayo na po nawa, Lord, ang patuloy na gumabay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Announcement po para sa linggong ito. Meron po tayong adults na 120. Ang ating pong kids ay 37. Total ay 157. Palakpakan po natin ang Panginoon. At meron po tayong 6 na bisita. Akin pong inaanyayahan na tumayo po kayo pag nabanggit po ang inyong pangalan. Una po nating bisita ay si Virginia Clamaco. Sumunod po ay si Althea M. Tamayo. Pangatlo po ay si Edmar Baniked. Pang-apat po ay si Elma Baniked. Panlima po ay si Eliza Baniked. Pang-anim po ay si Ethan Sebastian. At meron po yatang 2 kids na nasa likod, Banikid din po ang kanilang apelido. Para po sa karagdagang announcement, makikita po natin ito sa ating TV screen. Meron po bang nais magdagdag ng announcement? Kung wala na po, inaanyayahan ko po si Pastor Ayam Puentes sa ating closing prayer benediction. Maraming salamat, Brother Alvin. Good morning po sa bawat isa ulit. Maraming salamat sa ating mga bisita. Announcement lang po, wag muna kayong tumingin sa kaliwa. Okay, sige.
Announcement lamang po, today wala po tayong lesson sa bandage breaker, pero meron po tayong quiz. Siguro mga 10:50 na lang para makapag-live group pa yung iba. 10:50 po, dito na lamang po sa kabilang side ng ating upuan. At of course, hindi natin kakalimutan today na meron pong blessing mula sa isang taong hinipo ni Lord ang puso para tayo pagkalooban ng panibagong podium sa church. Of course, hindi natin makakalimutan to, sabi ni Tita Sonia, hindi natin makakalimutan yung mga bagay-bagay. Pero syempre, dahil merong bago, siguro igigilid muna natin siya ngayon. Sa mga susunod na linggo, ito na po yung bago nating gagamitin. And we are praying for more blessings sa ating church at isa po ito sa mga blessing na meron tayo ngayon. Palakpakan po natin si Lord sa bago po nating podium. Maraming salamat. Tingnan ko nga kung bagay sa akin. May lagayan na ng tubig ni Sir Ronel dito. Sa baba. Sige. Maraming salamat sa mga sponsors. Pagpalain kayo ni Lord. Pagpalain din tayong lahat. Maging blessing tayo sa ating kapwa at sa ating church. Tayong lahat po ay tumayo. Sabay-sabay po natin ipanalangin ang ating panibagong podium at ang ating closing prayer and benediction. Taas po natin ating kamay ulit. Pag-pray natin ito. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong blessing sa aming church. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagkakaloob sa amin ng mga pagpapala na aming magagamit, especially sa ministry na meron kami ngayon. Patuloy namin dinadalangin yung mga taong patuloy nyo rin na ginagamit para maging blessing sa church. Ang aming dalangin, kayo po ang magbigay sa kanila ng satisfaction sa kanilang buhay, magbigay ng blessing din sa kanila, ma-enjoy nila yung kanilang buhay na naglilingkod sa inyo. Ang podium na ito ay aming pong pinagkakatiwala sa inyo na lahat po ng tatayo sa podium na ito ay maalala na ang amin pong itinataas sa lahat ng ito ay hindi po ang mga nakatayo dito, kundi kayo na nagkakaloob sa amin ng lahat ng bagay. Maraming salamat po dito. At maging sa aming lahat po na nandito ngayon ang aming dalangin, Panginoon, nakikita niyo po yung struggles naming lahat. May mga bagay sa aming buhay na nahihirapan kaming alisin. Meron pong mga sitwasyon na nahihirapan din po kaming makaalis. Naniniwala kami, o aming Diyos, na kayo ang siyang magkakaloob sa amin ng kakayanan na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Dahil ang lahat ng struggle na ito, lahat ng mga kasalanang ito, mga pagkakamaling ito ay inyo nang napagtagumpayan sa krus. Kaya ang kailangan lang namin gawin ay magtiwala sa inyo at makinig sa inyong pangunguna sa aming lahat. Ipinapanalangin ko po na lahat na nandito ngayon, alam ko po kaming lahat mayroong struggle, na kami ay magiging matagumpay sa lahat ng ito at makamit ang nais ninyo para sa amin. Pagpalain niyo po ang pamilya ng Baliwag Alliance Church. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga bisita na pumasok sa church na ito, na makita naming lahat yung halaga ng pagkakaroon ng Diyos sa aming buhay. Na kahit anuman ang meron kami ngayon, kung wala kayo, hindi rin magiging sapat at hindi rin kaming magiging maligaya. Idinadalangin namin na ang linggong ito ay magiging mabunga. Na ang linggong ito ay pagkatiwala namin sa banal na Espiritu upang maging maayos ang aming linggo at maging kalugod-lugod ang lahat ng ito para sa inyo. Ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.